Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay will Bitcoin price crash again soon? Yan, posible nga bang makakaranas ulit ng matinding pagbagsak sa presyo itong si Bitcoin? Kaya yan, meron pong isang crypto analyst na si Credible Crypto ang naglabas ng kanyang prediction dito kay Bitcoin, kung saan ay ayon po sa kanya ay maaari daw pong makaranas ng price crash or bumagsak itong si Bitcoin hanggang sa mababang presyo ng $49,000. At mangyayari raw po ito pagkatapos niyang ma-hit or akyatin ang local top nito na $70,000. Kaya ayan, mukhang maraming factors ang naglalaro sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin. Ang rate cut ng US Federal Reserve ay nagbigay po ng boost sa market. Pero may mga analyst na nag-aalala na maaring magkaroon ng overextended na ang presyo at posibleng magkaroon ng correction. Kaya ang mga seasonal factors at post-halving rally ay nagbibigay diin ng optimism. Pero hindi natin dapat kalimutan ang mga potential risk tulad ng market manipulation at saka economic uncertainty. Kaya, ayan, sa uli ang debate ay nagpapatuloy at mahalaga na maging maingat at inform sa ating pag-i-invest. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya ayan, ang presyo po ng Bitcoin ay nakaranas ng isang significant uptick matapos ang desisyon ng US Federal Reserve na magbaba ng interest rates ng 50 basis points. Ngunit sa gitna ng bullish sentiment na ito ay may mga lumalaking concerns tungkol po sa potential na price crash. Ang crypto analyst na si Credible Crypto ay ayan na nga, nagpredict po siya ng pagbaba hanggang sa $49,000 na presyo, kung saan ay nagdudulot po ng mga tanong tungkol sa sustainability ng recent na rally nitong si Bitcoin. Kaya yan, may mga factors po na nag-contribute sa price surge. At unang-una po rito ay ang US Federal Reserve cut o rate cut. Ang rate cut ay nag-inject po ng liquidity sa market, kung saan ay nag-boost ng investor confidence at nag-drive ng demand para sa risk assets tulad ni Bitcoin. At ang pangalawa po ay ang seasonal factors, kung saan ay si Bitcoin ay maganda ang kanyang performance tuwing sumasapit ang fourth quarter ng taon, kung saan ay maaring mag-contribute sa continued upward momentum nito. At ang pangatlo ay ang post-halving rally. Ang Bitcoin halving event ay nangyari po nitong nakalipas na April 19. At kadalasang nauna po ito sa significant price increase. Kaya habang lumilipas ang panahon mula sa halving ay tumataas ang anticipation para sa rally na ito. Kaya ayan, meron namang mga dahilan para sa potential price crash. Ayan, meron po tayong basihan sa mga technical indicators, kung saan ang ilang mga analysts ay nagsasabi na ang presyo ng Bitcoin ay maaring overextended na at ang correction ay maari pong malapit na itong mangyari base sa mga technical indicators tulad po ng 200-day simple moving average. Yan, maliban po sa technical indicators ay ang market manipulation. May mga concerns tungkol sa potential market manipulation, kung saan ay may ilang mga analyst na nagsasabi na may mga entities na maaari daw nagtatangkang magsagawa ng artificial inflation or deflation ng sa presyo. Ayan, artificially inflate o deflate ang presyo.
At syempre, ang maliban po sa technical indicators at saka market manipulation ay ang economic uncertainty. Kung saan sa kabila ng rate cut, ang global economic conditions ay nananatiling walang kasiguruhan or uncertain. At ang downturn ay maaring negatibong makaapekto sa presyo ni Bitcoin. Kaya ayan po, ang debate po ay nagpapatuloy kung saan ay habang si Credible Crypto ay nagpre-predict ng significant price drop, ang ibang analyst naman ay nanatiling optimistic sa prospect ni Bitcoin. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.